Halos isang araw lang at hindi 11 days nasimot umano ang higit 100 milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Yan ang isiniwalat ng nagpakilalang bagman ng bise na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa pagdinig sa Kamara. Ibinunyag din niyang may mga diskusyon umano noon sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin at ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. May live report mula Kamara si Lance Mexico. Lance, ano pang natalakay sa Kamara? Medyo ipinatatawag ng House Justice Committee si dating Senador Sonny Trillanes sa susunod na April 22 hearing dito sa Kamara kaugnay ng umunoy hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ipinatatawag din ng Justice Committee ang Anti-Money Laundering Council kaugnay naman doon sa mga suspicious o umunoy suspicious bank transactions na may kinalaman sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Man Scarpio. Samantala, balikan lang natin yung highlights ng pagdinig kanina, kabilang na ang unang pagharap ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ng bise. Hindi 11 araw kundi halos isang araw lang naubos ang 125 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ito ang isiniwalat ng nagpakilalang bagman ni Duterte sa impeachment hearing ng House Justice Committee ngayong Martes, April 14. Taliwas yan sa unang lumabas sa mga nagdaang pagdinig sa Kamara kung saan nabunyag na nagamit ang pondo sa loob ng 11 araw. Binasa ni Madriaga ang kanyang supplemental affidavit bilang tugon sa akusasyon ni Duterte sa reklamong perjury o pagsisinungaling. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ang umunoy paglustay ng milyon-milyong pisong confidential funds ang sentro ng impeachment hearing. Kwento ni Madriaga sa mga mambabatas, December 20, 2022, tinawagan siya ni Duterte para mag-deliver ng pera sa iba't ibang tao. Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. Sara added, bawi tayo sa kanila. Sa opisina raw ng Education Department, dinila ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta kasama si Colonel Raymond Dante Lachica na dating pinuno ng Vice Presidential Security Group ang 4 na bag ng pera. Ayon kay Madriaga, 30 to 35 million pesos ang laman. Pero saan ba ito napunta at para kanino? Aniya, ang una raw bag dinala sa Cabuyao, Laguna alas 8 ng gabi para umano ito sa isang politiko. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, iniwan umano nila ang pera sa isang comedy bar sa Quezon City kung saan raw nakita niya si dating OVP spokesperson Reynold Bonsayak. Kinaumagahan, bumiyahe sila sa opisina ng Ombudsman sa Quezon City para i-deliver ang 2 natitirang bag. Hindi direktang sinabi ni Madriaga kung para kanino ang perang iniwan umano sa Ombudsman. Pero una na raw siyang inutusan ng pangalawang Pangulo at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-deliver ng pera kay nooy Ombudsman Samuel Martires. Ipresenta rin sa pagdinig ang dating pagkikita ni Duterte at Madriaga sa kampanya para sa 2022 elections. Ani Madriaga, naatasan siya noon ni dating Pangulong Duterte na bumuo ng grupo para sa kampanya ng anak. At ang isa umunong nagbigay ng milyon-milyong pondo, opisyal ng COVID-19 medical supplier na Pharmaly Pharmaceuticals. Una nang sinabi ng bise na wala siyang personal o professional relationship sa nagpakilalang bagman. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Naging emosyonal din si Madriaga sa bahagi ng pagdinig nang isinalaysay ang pagkalas ni Duterte sa 2022 presidential race para makipagsanib puwersa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdinig, isiniwalat din niya ang umunoy usapan ni dating Pangulong Duterte at ilang retired generals ng sandatahang lakas para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos pagsapit ng 2025 at palitan ng pangalawang Pangulo. Yun daw umano kasi ang napag-usapan ng dalawa para makipagtandem si Duterte kay Pangulong Marcos. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. Bago umalis ang Kamara, pumirma si Madriaga ng bank secrecy waiver para bigyan ng pagkakataon ang House Justice Committee na suriin ang kanyang account na posibleng sumuporta sa mga aligasyon niya laban sa bise. Absent pa rin si Duterte sa pagdinig. Buwelta naman ang kampo ni Duterte, napatunayan sa pagdinig na quote, weakest link si Madriaga sa impeachment case.
Mensu, humarap din yung ilang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation at dito nga nila isiniwalat na ang ilan daw sa mga nasa resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay iilang tao lang ang sumulat. Samantala, kinumpirma rin ng Commission on Audit na tinanggihan nila yung apela ni Duterte hinggil doon sa Notice of Disallowance na inisyu ng ahensya hinggil doon sa confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022 na nagkakahalaga ng 73 million pesos. At yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico, nag-uulat ng live mula Kamara.